sabay na bless nga naa karon. Amen. Kinsabay na bless nga naa karon. Amen. Amen. Kaya karon atong daygon atong buhi nga Dios ug gitas tong mga kamot sa pagsimba ug pagdaig sa iya. Amen. Amen. My voice, I lift my praise to you. I lift my hand, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you Only a God like you would be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Revealer, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. For the praises of men, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise. My allegiance and devotion, my heart desire and all emotion, to desert the man who died upon the tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy
you will, we will adore, God. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds
naabot mo diri nga safe, Lord. Ug Lord, sa mag-share sa imong pulong, ikaw magkadiyog kaniya, Lord, nga ang tanan mo gawas sa imong babang nga nagagikan lang diha kanimo. Ug Lord, kami nga maminot tagami kasing-kasing, Lord, nga abre nga andam mo dawat sa imong pulong, Lord. I pray, Lord, nga walay distraction nga intabo din dapita, Lord. I pray, Lord, nga mabati po yun ang imong presence, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Come on, pinaka-the best nga palakpak para kay Lord. Come on, let's shout hallelujah! Hallelujah! Come on, let's continue to worship God. I will worship you forever. And I will worship you forever. I will work. Come on, this is our purpose. It's to worship God. And I will worship you forever. I will worship you. I will worship you forever. I will worship you. Here I stand. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. For the last time, here I stand. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever. Come on, let's give God the best love of praise. Yes, Lord, dili ka mairan, Ginoo, dili Lord may ka, Lord, dili may kakambyo sa mabutang nining kalibutan, Lord. Lord, dili may kabaylo, Lord God, ang imong presensya sa mabutang nining kalibutan, Lord. Sama sama sa awit, Ginoo, ingon ng kanta. Lord, isa ka adlaw lamang sa imong presensya, Ginoo, mas labing maayo pa kaysa Lord sa isa ka libo, Ginoo, nga adlaw nining kalibutan, Lord. Kay Lord, sa imong presence, there is fullness of joy. Sa imong presence, Lord, there is peace, Lord God. Lord, salamat, Ginoo, kay wala minimo pakyasa. Whenever we come into your presence, Lord, you are in the midst of us, Lord God. Lord, karong gabi una, nadyo kay buhaton sa mga kinabuhi. Lord God, Lord, nagyo kay itudlo ka namo, Father God. Kaya salamat kay Lord. Karon palang daan, Ginoo, we claim the victory. Lord, we rebuke, we renounce all the plans and works of the enemy, Lord, the devil, in the mighty name of Jesus. Walay luna, wala gigahom, Ginoo. Salamat sa kadaugan, Lord. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. Praise God. Once again, palakpakan na itong Ginoo before tamang lingkod. Ingnay mong tapad, nalipay ko nga nakakaroon. Praise God. Praise the Lord. Pwede na din itong makapanglingkod, Maigsoon. Mayang gabi sa tanan. Welcome sa ato ang Night of Power, no? Morning ato ang prayer meeting. Morning ato ang panagtigom diin nga maghahintag panahon, mag-ampo, dili lang para sa itong mga kaugalingon nga panginahanglanon, kundi Lord, panginahanglanon sad sa ubang mga tao or sa ato abang nasod, no? Hapit na maabot ang atong eleksyon, samot all the more nga we need to pray, no? Kay ang pag-ingon ang pulong sa Ginoo, ang pag-ampo sa mga taong matarong dakog kahimuan, no? Ini mo tapad dakog kahimuan ang imong pag-ampo, no? Ingnas pikas ayaw gyud og tulog-tulog. Ampo gyud, no? Amen. Ampo gyud tang maigsoon, no? So praise God. Hindi lang ako maglangay. Sa una igsoon, before ko nakabalik diri, naka-experience ko nagtrabaho og planta. And first job to nako, trabaho og planta, and wala ko naanad sa unang kanang mga trabaho sa mga panlalaki, no? Kung naandan sa balay, nagdako ko sa kong lula, so ang gitudlo sa kong lula sa una, manilhig, no, mga rinsog sinina, waro yun na. So pag-abot og planta, gali mo ng trabaho dito. Nagingnan ko sa kong, gingnan mi dito, hindi ka sanay, nag-repair mi sa usa ka part sa akong assign nga area.
Ingon to nga mo ang sige tawag na maintenance technician ingon sa kwatong katala dong. Kung kailag katala. First time man ako to nakadungog og katala. Kung gihatag maso. Dili na mao dong katong kuan ba. Katong itong pangkuan aning bolt. Akong gidala kay katong open range, no? Dili gyud na mao dong. Day ang gipakuha day kay adjustable range di ay katubang sa laing tawag kay yawi, no? Nga pang-adjust sa bolt. So sa diyan na katrabaho ko igsoon, dili ko malimot ang nakoy bisor nga dili sa ganahan nga ako iyahang matungnan nga operator. Ingon naman sa planta among produkto kay URC man mi nga plant. So among gina-produce ato labi na sa ko na-assignan kay mga crackers. Na Magic Flakes, Magic Flakes nga cheese flavor. So sa mua na dito sa Cebu, no, kanang Magic Creams. Dayon every day, 3 shift per shift ang amohang forecast or kanang dapat target nga ma-produce nga biskwit is kasagraan dapat 1,200 ka case. No? So mo na among target. Pag mahit na mo ng target, mo na ibasihan sa among performance. No, kay karon ako bag-o pa man ko and syempre pag bag-o ka murag by the book, no, di ka kabalo sa mga pasikot-sikot. So ang hitabo usahay mahit na kog saktura pero pag nay mga times nga mag downtime meaning pag kana bitaw ang part sa makina kay maguba, mohunong ang dagan, mo na hinungdan nga dili na mo mahit yung target. Kay ako wala mo ko'y kalamag sa mga diskarte. So ang gihimo sa atong bisor ingnan sa uban atong veterano na diha nga area. Kay actually katong gihandulan nga makina is baking section. So ang oven nga akong gina-operate is 100 meters gitas-on. Inana ka nako. So a total of siguro mga wala ko na sayo mga 500 ka burners. Nya pag mapalong ang isa, hilaw ang biskwit. Imagine nimo ang isa ka biskwit lutuon na nag 2 minutes. No? So pag mapalong ang pila ka burner ana, hilaw, no? Or hilaw or mapagod. So gipauban ko sa akong bisor atong veterano nga imbes dapat ang standard sa pag-bake sa biskwit kay 2 minutes, kaya niyang i-bake ang biskwit in 1.8 minutes. So tungod kay mubo ang time sa pag-bake, ang ma-produce na mo, say mabot og 1.3, 1.4. Bisan pag mag-downtime, way problema, way kurat kay nganman. Mahit gyapon na mo ang forecast. Tungod ato ikso nakakaton ko sa diskarte, ilipay na din kay mong bisor pag ako yung kauban. Sa kabalo na kasi sa ito ang diskarte. Dapat 1 tong forecast. Dapat 1.5. Joke-jokean ko niya. Kaya sir. 1.5, no? Nang anong gi-share man ako ni Igsoon, tungkol kay kita sa itong mga kinabuhi, di ba? Before ni maayo ang atong kahimtang, labi na din sa itong espirituhanong kinabuhi. Dili ta mo abot sa inana nga kahimtang kung walay nagtudlo nimo. Amen? No? Natin makita diri mga bata, ganyan, nag-opening prayer si Apple, no? Kung mulingit na diri sa atong simbahan, ang mga naglihok, dili lang yung mga maanda na itong makita. Si Pastor baka, si Sister Apple, ako baka, or yung mga karaan ng simbahan. Natin makita nga, siguro silingan na nimo sa una, kauban ni mong inom. Tinoon yun. Dili. Pero karon igsoon, muampo na. Siguro sa una, kauban ni mo og panglibak, no, panghilabot. Pero karon muampo na. Amen. Dili sa mabot sa inana nga sitwasyon kung walay nagtudlo niya. Amen. Kung walay nagatiman niya, walay nagfollow up niya. And kani nga mensahe karon igsoon, mo ni gusto itudlo sa Ginoo sa tuwa kay ngano dako ni kahimuan. No nga importante di ay nga kabalot mo, importante nga kita pod sa atong kinabuhi, kabalot mo atiman og mga tao nga ang ilang mga espirituhanong kinabuhi mutubo sad. No, amen. Kaya ang title ani nga teaching igsoon atong basahon 1 to 3 go. Called to faithfully shepherd the lost. No, gitawag ta sa Ginoo nga maging matinud-anon nga moatiman sa mga tao nga gipaduol sa Ginoo sa tuwa. Mga tao nga wala pa makailang nga nasa Ginoo. And ang text nga atong pagatun-an makita in Jeremiah 23 verse 1 to 4. I know sa some of us here nga pareha og reading nakaagit na ani. Naingon ang Jeremiah 23, wala na gibutang dira. Pero kung nakay Bible, pwede ni maablihan. Akong basahon sa Bisaya, ingon diri Jeremiah 23 verse 1 to 4. Alaot ang mga tigbantay sa karniro nga naglaglag og nagpatibulaag
sa mga karnero sa akong sibsiban. No, nasuko ang Ginoo sa mga gitawag niya tigbantay, pero ang gihimo gilaglag o gipatibulaag yung mga karnero sa Ginoo sa iyang sibsiban. Ingon diri nag-ingon ang Ginoo. Busa mo kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel may tungod sa mga tigbantay nga nag-atiman sa akong katawhan. Inyong gipatibulaag ang akong panon o giabog sila. O wala kamo magtagad kanila. Ingon ang Ginoo, kamo imbes kamo akong gisaligan nga magatiman sa akong mga panon, ani nga tay manggisgutan ani sa Ginoo yung Israel. No, later on may iba na to kinsa giingnan ani sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, imbes kamo akong gisaligan, ang inyong gihimo, inyong giabog. Imbes kita unta ang modala sa mga wala pa makaila sa Ginoo, imbes dalon ta nato sa sila sa simbahan aron makaila sa Ginoo, ang nahimo ikaw na may hinungdan nga dili na sa simba. Anas ko niya, batik ng batasan. Anas ko niya, mangyamid. Diba? Pero wala na diri sa jail tanggob. Amen. No? Wala na sa jail ka rin. No, naman ito yung mga taga-jail ka rin. Pero ang igsoon, gusto, kung wala man gani ni sa to karon pasalamat ta sa Ginoo, pero at the same time, gusto sa Ginoo nga dili ta maging kumpiyansa. Amen. Kaya nga naman, kung magkumpiyansa ta, maabot gyud ang panahon nga pwede ning mahitabo sa tuwa or gani, pwedeng ikaw ang mahimong hinungdan nganong naay tao nga mawad-an ang ugana nga moduol nga na sa Ginoo. Ingon ang Ginoo diri, inyong gipatibulaag ang akong panon o giabog sila o wala kamo magtagad kanila, wa nyo sila tagna. No? Busa ako magtagad kaninyo tungod sa dautan ninyong mabuhat. Nag-ingon ang Ginoo, unya tigumo nako ang nahibilin sa akong panon gikan sa tanang mga dapit diin dito giabog ko sila og dad-on nako sila pagbalik ngadto sa ilang mga turil og sila magmabungahon og musanay. Og ako magbutang og mga tigbantay kanila nga magatiman kanila og dili na sila mahadlok o malisang o adunay mawala, nag-ingon ang Ginoo. Now kung basahan nato igsoon yung Jeremiah 33, kinsa din ang giingnan sa Ginoo nga mga tigbantay. Kung 23 I mean. Kung basahan niyo yung whole chapter ng Jeremiah 23, ang gisgutan sa Ginoo ni igsoon yung mga propeta. Mga propeta sa Ginoo, mga propeta nga wala na nagstoryas tinuod, wala na nagbuhat sa ilang katungdanan isip mga propeta sa Ginoo. No? So kaya karon kabuntagon igsoon, kagabi una di ay sorry. Naanad mo ko sa encounter ko sa sunod-sunod ba hayag mong gud karon gabi. No, karon gabi una igsoon, dili man tuod ta mga propeta, pero atong sabton nganong mai-relate nato ni sa atong kinabuhi, no? Now in the Bible, ang prophet in a general sense, ang meaning ng prophet is a person who speaks God's truth to others. Mo na ibot pasabot sa prophet, tagapagsalita sa Ginoo, tagapagsalita sa kamatuoran, taga-istorya sa kamatuoran. So the English word prophet comes from the Greek word nga prophetess, which mean one who speaks forth or advocate, no? So in another term, sa lain pod nga sa lain pod nga pagkaingon ang mga propeta, sila pod yung tagapanagna, no? Kaya lang atong naandan pag misgo tag propeta kanang mga managnaay, no? Pamito lumayo niya managnaoy propeta din, propeta siguro na siya, no? Pero di ay kung lantaw nimo ang prophet jud yang general role or main role yun niya is tagapag-istorya gyud sa mensahe sa Ginoo. Nagsabta na to, no? So yung pagpanagna, ikaduha na lang na, pero ang main purpose niya is iyahang i-relay yung giingon sa Ginoo paingon sa iyahang mga katawhan. Kaya lingi ay mong tapad, no? Tagapagsalita na sa Ginoo. Amen. Dili na propeta pero tagapag-istorya na sa Ginoo, no? So pwede di ay nga kita ang giistoryahan sa Ginoo ani, no? Amen. So makita nato direksyon nga ang mga prophet at that time gani ang tawag na sa Ginoo sila dili na propeta kundi false prophet, no? Kay nga naman tungod sa ilahang pagka dili matinud-anon, sila mo'y nahimong hinungdan nga ang mga tao, ang mga Israelinon sa unang panahon wala na nagsudod sa Ginoo, no? Sila mahinungdan nga ang mga Israelinon mas nalayo pahinuon sa Ginoo. So kita, dili to ta propeta, pero sangan nga ikaw ang unang nakadungog sa mensahe sa kaluwasan sa Ginoo, meaning ikaw ang gitagaan ng responsibilidad sa Ginoo
nga moistoryas ka matuuran. Amen. No? Wala ka gitawag sa Ginoo nga magpakahilom. No nga inigabot sa imong inigabot sa imong trabahoan. Wala lang gyud kabalo ang imong kauban sa trabaho nga born again di ka. Kaya nga naman pag magisgot sila mga dili maayo musabay man ka. Di ba? Nya ay, pagka taw-taw na ni ba born again di ka? Wala ka gaingon. Di ba? Dili evident. No, kaya igsuon ang kani nga mensahe para ni Simo or para sa kuwa gitawag ta sa Ginoo nga mo istorya sa kamatuoran kay nga naman kung dili ka istorya sa kamatuoran kung dili nimo panindigan ang kamatuoran sa Ginoo usa ka sa nahimong kabahin nganong daghang nagkatibulaag wala nakabalik sa Ginoo. Amen. Diba? Na kung naa kay tayo estudyante ka, naa kay mga amigo nga kanang wala pa nga na sa Ginoo nya wala lang gyud nimo na sharean. Igsoon dako ka og responsibility. Ingon naman ikaw ang gibutang sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi aron makadungog sila sa mensahe sa Ginoo. Amen. Makita nato igsoon nga ang propeta, the prophet guides the people into God's will. Mo nay trabaho sa propeta. Iyahang tultulan yung mga wala pa kailangan na sa Ginoo, tultulan niya paingon sa Ginoo. No, and labaw sa tanan, ang prophets sa unang panahon were given the task to shepherd God's flock. Sila ang mangulo, sila ang mag-atiman. No, and in the context, ani nga time si Jeremiah, kung lantaw nimo, halos tanang mga maayong matinud-anong propeta nangawa na, siya na lang yun ang nabilin. Gani, kung unsay ipaistorya sa Ginoo kang Jeremiah, sukwahion atong mga laing propeta. Mingon, no, sa devotion nato ganiya, di ba? Ingon si Jeremiah, kamong mga Israelino, nahimo naman tang ulipon diri sa Babylonia, no? Atong buhaton, magtanom, magbalay ta, no, timano na to yung gisalig sa Ginoo kay after 70 years, no? 70 years ba tama? No, mahimo tang gawas nun. Pero nay usa ka propeta ningon, ingon si prophet na kay di ba nagkuha man si Jeremiah gipakuha sa Ginoo kanang yoke sa Bisaya yugo ba tama ba? No, nga ginabutang sa mga kabaw, no? Ingon ang Ginoo mo nay mahitabo sa mga Israel mahimong ulipon. Pero ang gingon ni Hananiah gikuha niya ni Hananiah tama ba? Oh, gikuha niya iyahang buak gibalik. Ingon sa dili na mahitabo after 2 years. Kula ko na siyo, mahimo na tang gawas nun. Imbes kahoy raon dato ingon sa Ginoo, tungod kay imong gibuak karon Jeremiah pagkuhag puthaw, mo nay mas busamot ang bation sa mga Israelinon nga dili buuyon sa akong kabubuton. And si Prophet Hananiah nga naghimog patakag istorya, wala nagstorya sa kamaturan, sa initabo niya after pila ka bulan namatay siya. No? Kaya kita maigsoon, dili man tuod ta mga propeta, pero sa karong kapanahonan walay laing gitagaan og responsibilidad sa Ginoo nga mastorya sa kamaturan kun dili kita. Amen. Na inay mo tapad ikaw na gid na, wala na ilain, no? Having been able to receive the good news of Jesus Christ, kita ang itahasan ni Lord to relay the truth to the lost. Kaya nga naman, unsa lay mahitabo sa mga wala pa makailas Ginoo kung dili nato sila istoryahan. No, mag-struggle sila sa ilang experience bahin sa gugma sa Ginoo. Kung dili nato sila tudluan, istoryahan, hangtod karon taman ra na ang pagkahibalo nila sa gugma sa Ginoo, tama ra na sa utok. Hunona nila, dili man tinuod siguro ang Bible kay lisod man akong kahimutang. No? Kung love ko sa Ginoo, nganong gipaagi man ko inani nga kahimtang. No? Kung magpakahilom ta, magulo-ulo ta mo share daghang mga tao nga depressed. No? Walay paglaom. No, daghang mga tao nga dili ka kay sinati og tinuod nga kagawasan, freedom. Kung dili ka mastorya, daghang mga tao karon yung padayon lang sa sala. And gani nga na koy nakita nga podcast tungod kay sa panahon karon pati ang pag-share sa gospel ginahimo namang content, no? Okay ra kung maayo ang motive, pero nay uban nga sadyang gi-share nila ang love sa Ginoo pero dili nila gina-share ang repentance. No, kita man na mag-pray nin ingnon lang niya gigugma ka sa Ginoo pero dili niya ginaingon nga kani nga kinabuhi dili ni mo'y kabubuton sa Ginoo si sayop ang pagiging mayot, no? Kay katong maong tao kay dito siya ga-pray sa mga nag-pride parade ba. So ingon tong maong pastor nga okay man na pero ang nahitabo daw ana kung dili nato i-share yung kamatuoran
gi-comfort lang nato sila sa ilang sayop, pero wala nato sila gitudluan sa kamatuoran. No, sama daw siya nga sa prodigal son, di ba? Ang prodigal son, sa nitabos prodigal son, no, di ba? Sa dihang nakalimadmad siya sa iyang sayop, di ba? Niuli siya, nangayog pa sa ilog, ang kuni iyang sala. Pero kung dili daw nato sila istoryahan sa kamatuoran, mura daw siya istorya sa prodigal son, nga sa diyang miuli, gitagaan, balik og kabtangan, niya nibalik sa ingdaang kinabuhi, giwaldas niya. Walay tinuod nga kabaguhan. So kung dili ka mo barog sa kamatuoran, kung dili ka mo istorya, even sa simple lang ang mensahe, inana ang mahitabo sa tao, dili sa mag-usab sa iyahang kinabuhi. No? Kung naa kay kaila nga sayop ang iyahang pagkinabuhi, niya dili ni istoryahan, dili gina siya maka-experience og kabaguhan. No? Padayon na siya magkinabuhi sa hopelessness, kinabuhing walay paglaom. No? And they will carry the burdens of life alone. Basta gali dili nimo na sharean sa gugma sa Ginoo. Na siya dala-dala nga baggage sa kinabuhi nga hangtod karon dili gina niya mabuhian. Kay nga naman walay nagstorya niya sa kamatuoran. Kaya gitawag ta sa Ginoo to faithfully shepherd the lost, no? Matagusan nato dili ta kabalo muwali pero kabalo ta mo storya. Amen. No, lingim tapan na ibaba, no? Kabalo na mo storya. And igsoon, in sharing the gospel of God, dili na necessary nga maayo kay kumuhimong outline. Ang imo ra ingon, sayop na imong gibuhat, pero kung muli kas Ginoo, mungay kas tabang sa Ginoo, ihakan tultulan. No? Ngingin mo siyang ingnon nga ang kaluwasan, maangkon nimo sa imong pagtuo sa Ginoo, uban sa tabang sa Ginoo, uban sa Holy Spirit, kato nga imong giistorya, simpleng mensahe, mutisok to sa iyang kasing-kasing. Kaya nga naman, kita instrumento ra man tas Ginoo. Amen. Instrumento ra tas Ginoo, ang muhatag nato gahom ang Holy Spirit. Kaya ang simple nimo nga mensahe, kung naay gahom sa Holy Spirit, muhimo tong bukat sa taong makadungog. Amen. Kaya igsoon gitawag ka sa Ginoo to faithfully shepherd the lost. Now, gikan sa chapter nga atong gibasa, atong lantawon, unsa day mga timailhan sa usa ka magbalantay nga dili matinud-anon, no? Katong giingnan sa Ginoo nga alaot. Unsa day mga timailhan? So ato ipakita kaya next slide, marks of an unfaithful shepherd. Ikaw kaning mensahe kung naa kay life group all the more dapat imoning tun-an, no? Or kung ikaw wala kay life group pero naa kay mga group of friends sa school, ako mutuod jud ko kung naa kay mga higala nga naa sa gawas, kana gid sila mo gini pinaka number 1 nga number 2. Kaya ang number 1 nimo yung pamilya, pero kana sunod na silang assignment sa Ginoo sa imuha. Nga imong atimanon. No, aron nga maduol sila sa Ginoo. Pero karon tan-aw na to unsa day mga binuhatan sa mga tao nga wala naging matinud-anon sa pag-atiman. No, tungod lang ba kay dili sa kabalo mo storya mo nang nagkatibulaag, mo ba ingon sa Ginoo? So aton sabton karon igsoon unsay mga timailhan or mga sayop nga pamatasan nga mo'y hinungdan nga ang tao dili na to madalas tiilan sa Ginoo. So number 1, fails to set a godly example. Ato basahon 1 2 3 go. Fails to set a godly example. Sa Bisaya pa wala ka nahimong maayong ehemplo or wala ka nahimong Dios nun ehemplo sa iyaha. Now, lantaw na to unsa ingon in Jeremiah chapter 23 verse 11. Kung namoy Bible pwede niyo abrihan. Ingon diri, even the priest, ingon ang Ginoo, even the priest, ang mga pare and prophets are ungodly, wicked men. I have seen their despicable acts right here in my own temple, says the Lord. No? Kaya ingon ang Ginoo, unsaon pagabago aning mga tao, kung pati yung pare, yung propeta nga mo ay gitahasan ako, mo may gawin-unag ako sabot. Kaya mitong maganahan ka mo istorya ba niya, dili maapas imong baba. No, katong mga gisaligan sa Ginoo, mo no may naguna-una himog binuang. Ikaw, life group leader ka, imbes ikaw yung mahimong good example, bad example naman hinoon. Diba? Mga batanon, nga life group leader, dili lang dapat good example ka sa simbahan, dapat good example ka sa imong pag-eskwela. Amen?
Dapat good example kas panimalay. Amen? Imong gi-life groupan, dili na mabutan sa balay kung iglantaw niya nimo maayo kay kamo share, pero tapulan. Life group leader. Oh, dili lang life group leader, kita tanan workers and leaders man ta. Paano mag-expect? Paano maingon yung classmate mo nga nindutan yung simbahan no kay sabi good, makabag-ugid ko iniglantaw niya nimo, hindi ko isulod sa eskwelahan. Burara kay ka, kaya ano, dugay ka na tog niya, dugay ka kamata, wala ka naligo, dali na ka, hala, yung sinina, way plansa. Kaya ano, imo pang gisalig sa iyong mama, gikapoy, pagkagapon, gikapoy, pang hinabuhi, imong papa, gikapoy, yung ka ma, plansaha, yung mama, ikaw na lang, kay bakante ka, pero wala ka na malansa, kaya ano, ga-ML ka, ga-Call of Duty ka. Amen, aray. Diba? Igsuon mo ni yung ingon sa Ginoo sila, nganong nagkatibulaag yung mga Israelino at that time. Kaya ang mga pari, imbes mo sila may mahimong ehemplo sa pagka-Diyos nun. Yung mga propeta, imbes mo ay mahimong ehemplo sa pagkabuutan. Nakita sa Ginoo, uy, naghimo na magsala, nag-adultery naman. No, naging dishonest naman, wala naman nag-istorya sinuod. No, balaan ron pag nakasimblo, pero inigawas, hubog. Pero wala na dress jail tanggop. Pasalamat sa Ginoo, palakpakan na itong Ginoo, Igsoon, praise God. Igsoon, kaninga minsan, reminder ni sa tuwa. Igsoon, we cannot win people by just preaching. But we need to live our message, no? Kinanglan atong ipakita sa atong kinabuhi atong mensahe. Kaninga mensahe, dili na pa niya para sa kuwasan ni. No? Kanang bitaw usahay, kanang pag kanang usahay, na yung mga times nga, maturingan naman ko nga, usay, ginarespeto minyo kay karaan ng simbahan, pero usay, may kumingon ng Holy Spirit, dili porke dugay nakasimbahan, ikaw magpaalagad ka. No, mo remind ng Ginoo, mo alagad ka dapat, dili kay ikaw alagaran. Mag-set kag example. Inanabay mo giraset nga example, puhon ka na imong sumusunod, buhaton po na nila imong ginabuhat. No? Kaya igsoon, usa sa mga timaylan nga, usa ka magbalantay nga dili matinudanon, kung wala ka nag-set og example. No? Mga ginikanan, no? Mga nanarbaho, no? Dapat dili lang ta buutan sulod sa simbahan, dapat pati sa balay, no? Dili lang kay maayo ta managad sa uban diri sa simbahan niya pagabaso pa ni malay kay pati tag tinagdan sa mga kauban sa pamilya, no? Sa sulod simbahan mga banag asawa, grabe, lami itinagdanay, sweet kayo paninibot sa balay, wala plato kutsara na limo tingog. So on, we must set an example. Amen. Kung gusto ka nga ang imuhang mga taong gisalig sa Ginoo sa imuha dili mga tibulaag, o kung gusto ka nga katong mga tao tuod nga wala pa nimo nasangyawan pero kung gusto nimo mapadala da sa tilan sa Ginoo, set a good example. Nga iniglantaw nila nimo, kabalo na sila kaning tawhana na agyud ni Ginoo. Wala pa lang ni istorya pero suspect na. Naagyud ni Ginoo nga naman, nadakin aswa na malikas. Katong man inig ka dakin as malikas. Jesus marisip Ginoo kong yawa. Kumplito ta na, nasi Jesus nasi man. Nakinala. No? Dulag ka ng basketball, no? Mga kanang Christian nga mga players. Pagsat anim commentator bagyod. Pero may gani kay bago pa sa Ginoo, no? No, gibadlong. No? Igsoon, kung dili ka mag-set og example, bisan pag saan mo muna tuon sa pulong sa Ginoo na kay nindot nga outline sa imong i-share sa life group, pero kung bati ka nga ihimlo, suon, dili gyud na sila magmalaho tayon. Maabot ang panahon mo tibulaag nagyapon na sila. Nga naman, ikaw ang representative sa Ginoo. Maingon ka nga buutan ng Ginoo, ingon ka nga ang Ginoo bisag gilatos wala gid nang nibalos, pero ikaw nakita kanila gisumbag ka, nisumbag kag bali. Nag-drive kang motor, gi-overtaken ka, nasuko na ka. Diba? Kaya, marks of an unfaithful shepherd fails to set a godly example. Kita natin, ang Ginoo na gibutang nga mga tao nga mo na atong assignment, madala sila sa ilan sa Ginoo.
Kung dili ka mo di ka maayo mo sangyaw, sugdi sa paghimong good example. Estudyante ka, ipakita sa ilaha nga magtuon ka, no? Batanon ka, kung na kay ginikanan nga wala pa nadalas tiilan sa Ginoo, ipakita sa inyong balay. Pa, ako ray hugas anang plato. Ma, ako ray lungag. No? Mga mag-igsuon, ipakita ang example nga dili na mo mag-away. Bati kayo, sulod simbahan, igsuon na itong tinagdanan, maayo kitag tinagdanay, pag-abot sa balay, ang tinuod nga magsuon, nagbikil. No? Wala nag-set o godly example. Kaya ang mga tao mulingi, mingon, sus, char-char, raman na ilaha. Diba? Marks of an unfaithful shepherd fails to set a godly example. Kaya mag-set a godly example. Mga ginikanan, no, mag-set mag-example sa inyong silingan kung paano ninyo disiplinahon ninyong anak. No, usas ako na-observe itong karon, mo gibalik-balik sa Ginoo so daghang mga ginikanan karon wala ka bantay ngano nga inyong anak mas ni samot og kalabad gitapulan na mog disiplina. No, puol na kog pamadlong nga na bahala na sa siyang kinabuhi. Ayaw gyud hunong. No, i-remind kanunay imong anak, i-remind kanunay. No, maabot ra gyud ang panahon, makalimadban ra gyud na sa kay naman ikaw dili naman ka ordinaryong ginikanan, naa naman kay Ginoo. Ang imong pagdisiplina, imong pagpamadlong, naanay dihog, ay imong buhaton, ayaw lang og hunong. No, Galatians 6:9 ba wala ko na sayop ingon dito, do not be weary in doing good, ayaw pagtapol sa pagbuhat kung unsay sakto. At the right time, sa saktong panahon, you will reap a harvest if you do not give up. Kanus lang no ka madawat ibo yung ganti sa imong gibuhat pag dili ka mo give up. No? Nya usay mo ta, naistorya na nako ang istorya, bahala na nimo kung imo na dawaton o dili. No? Igsoon ayaw, set a godly example. No, pag wala kay kwarta ayo ipakita sa imong silingan nga aburido ka. No, pag makita bitaw sa imong silingan nga bisag wala kay kwarta unya malipayon ka nga puno kas pagsalig sa Ginoo, maingon nimo silingan, pasimbaha ko sa inyo simbahan bi. No? Kaysa among simbahan pag way kwarta magmadjong. No? Untong kauban ako panghaji. Parintim, katong kauban ako panghaji, batch man po na ako sa sugal. Pero ikaw lahi lagi ka. No? Kaya igsoon, set a godly example. Kung gusto ka nga, yung mga tao nga gisalig sa Ginoo sa imuha, makaduol yun na sila sa Ginoo, ikaw ang mag-set og example, kay ikaw ang reflection sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Nga bagamat dili nila makita ang Ginoo, bagamat sila wala pa basa-basa ang Bible, pero inig makita nila imong kinabuhi, mingon gyud sila lahi ra gyud silang kuan, no? Tinuod mingon na sila, no? Siguro kuan kamut-anan man nga paminawon pero mingon na sa tinuod gyud siguro na ilang relihiyon, no? Kay lahi ra man gyud ang ilahang kinabuhi. Kamut-anan pero igsoon mo nang mahitabo when we set a godly example sa ilaha, no? We set, dili lang sa panahon, ngayahay ang atong kinabuhi, but even sa kalisod, we set a godly example sa ilahang mga kinabuhi. No, nga, panahon sa, kung naakas kalisod, dili gyud ka mong kapit sa patalim, karon umaabot nga yung eleksyon, we set a godly example. No, nga, dili lang ka mubutar kay naa kay nadawat, kung dili imo ginagipamalandungan, uban sa tabang sa Ginoo. And once, ngayon ana, igsoon, makita nila, kuyawa ni mga tawhanan. Ako, by the grace of God, for the glory of God, ako mga iyan, o yun, kabalo na ginisla, basta ako gani, di ko mudawat. No? Di ko mag-all kung di ko kadawat. No? Kaya nga naman, kanang mong madawat, pila ram ng kadlaw taman. Diba? Mawad-an man ta, kontrahan man ta. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Ingon ang pulo sa Ginoo, if God is with us, who can be against us? Amen? Kung ang Diyos nag-uban nimo, dili ka pasagdan sa Ginoo. No? O kung ang Ginoo ang muuban nimo, wag gyud makaparog sa imo, wag gyud makapildi sa imo ha. Kay Ginoo man, ang imong nag-uban, ang Ginoo ang nag-uban sa imo. Exon, set a godly example. No? Nga ikaw makarealize sila ba nga naa pa day tawo ron no nga dili na mong og kwarta? No? Naa pa day tawo ron no nga dili bisuso? No, in terms of politics tanawa, di ba pinaka-nindot kay example si Mayor Vico Soto. Ganahan kay ko bisag dili ko taga Pasig, ginaga-share jud ko ana siya, naga-comment jud ko.
Iyang kontra ako ginakomentan, ginabash gyud ako, no? Kailan mo siyang kontra? Dili ko taga Pasig pero mas familiar ko sa mga nangdagan sa Pasig. No, si Sara Diskaya. Iyang congressman si Ian Sia nga iya pang gisaway si Mayor Bico kay dili ko no kabalo mo honors mo babae. Pero siya rin naghimog bastos nga statement. Pero tanawa si Mayor Bico, nag-set siya godly example. Dagan sa pinakauna niyang dagan, ingon pa sa sila ra kauban sa congressman, mangumpanya. No? Pero wala siya kwarta ay. No, magkaukos sila, paggan sila kurinti. No? Ay lang stage kay kanang truck lang. Patong lang sila. No? Dayon ang mga flyers sa una hinimo ra sa tumubutar siya, sulat lag pintilpin. Pero son sa gihimo sa Ginoo. No? Katong yahang kontra motoy naghawid sa Pasig for many years, for many decades. Grabe, daghan kay mechanism. Pero tungod kay nag-set sa godly example, grabe wala nakapugong ang katong iyang kontra sa unsay gihimo sa Ginoo sa kinabuhi ni Mayor Bico. Nihimo sang mayo. O karon gani isuon tanawa, no? Gidayi gani siya tungod kay di ba ang ato ang finance committee sa atong nasod, nagsuggest siyang taason niya yung tax, kay luoy na kuno atong nasod. Pero si Mayor Bico, nakapahimog project worth billions, pero napa siya na-save na billion sa iyahang LGU. Nga naman, nag-set siya godly example. No? Kaya sa atong mga kinabuhi igsoon, when we set a godly example, daghang mga tao nga ma-curious sa imuha. Daghan na dayong mga tao musunod sa imo. Dili na dayon sila maglisod og tuman sa unsay imong ipabuhat kay nga naman nakita man nila sa imong kinabuhi. Diba usahay? Diba lisod kay mosunod? Kana bitaw sa eskwelahan, nay president mingon, "Oops, dili magtabi pero imong president mo tabian kayo." Lisod kay motuman. Di ba mga estudyante? Mingon ang president nimo, dili magbalin-balin og lingkuranan pero siya may nagunag balin-balin. No, say dili na mo to kay nga naman wala ba siya nag-set og godly example. Kaya kita sa itong mga kinabuhi igsoon, if gusto ka, yung mga tao nga gisalig sa Ginoo sa imo, makaduol gid nga nastilan sa Ginoo, dili mga timulaag, set a godly example. Amen. No, ingning mo tapad, set a godly example. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo igsoon. Okay pa ba ta diha? No, wala gyud ako gina-search ang iyong personal nga kinabuhi kung nangaigo mo, kabubuton gyud na sa Ginoo, dili nang nanghimasok ko. Amen. No, ikaduha, nga timailhan sa dili matinud-anon nga magbalantay. Number 2, neglects to speak God's truth. Atong basahon 1 to 3 go. Neglects to speak God's truth. Meaning, napabayaan niya ang pag-istorya sa kamatuuran or wala niya gi-istorya unsay kamatuuran. No, mura mag-ikaw usahay. No, nakay amiga nga baho na kay ihang ilok. Pero tungkol kay mahadlok ang malain sa nimo, okay ra. Di ba? Tungod kay suod mo, mahadlok ka nga malain sa nimo, dili na masusurihan sa tinuod. No? Tanawa sa ingon sa Ginoo, Jeremiah 23 verse 14. Ingon na Ginoo, but now I see that the prophets of Jerusalem are even worse. Prior pa mong gadani, ingon ang Ginoo, tanawa, ingon siya, mas worse pa daw ang propeta sa Jerusalem compared sa mga gawa sa Israel. Kaya nga naman, they commit adultery and love dishonesty. They encourage those who are doing evil so that no one turns away from their sins. Tanawa, wala nila gibadlong, wala nag-istoryahan sa tinuod. Instead, ilang gi-encourage sa sayop. Okay ra na magbayot ka, ang Ginoo, mahigugmaon, dawat kas Ginoo. Diba? Okay ra lang, makasabot lang Ginoo ni Wana. No? Ingon ang Ginoo, these prophets are as wicked as the people of Sodom and Gomorrah. Ingon ang Ginoo kani mga propeta, mas daotan pa ni sa katong Sodom and Gomorrah gisunog sa Ginoo kay man wala nagstorya sa tinuod. Igsoon usay mahadlok ta mo storya sa tinuod kay awayon ta. Pero sahay kaya pod awayon ta kay dili mo ta kabalomuhan ay sa to istorya. Igsoon aron nga dili malain, ipasabot nila ang istorya na ako ni dili kay gihukman te ka. No? Ako personally, ako yung gina-practice igsoon sa akong life group, ako yung istoryahan. So unsay tinuod na ako'y life group nga nay habak.
Ako yung mga ko kaalam sa Ginoo, Lord, tabangi ko, mapasabot ginako. No, na yung mga times igsoon sa atong life group, na yung mga bahin sa kinabuhi sa mga imong gi-life group nga mutatak na si mununa. Kay ngano gusto sa Ginoo ipadil nimo na sila ha. No, tinuod ni sa akong kinabuhi na ako yung life group nga ang iyang pamilya, yung mga nagsigil lagdaot. Pero there was one time na ako nakita sa iyang kanang iyang tiil, dili sa iyang hawak. Mo gito ni tatak ni uli ko nag-drive ko ni tatak gito sa una-una. Wa gyud ko katulog ingon gyud ni convict ang Holy Spirit sa kuha. Sunod life group nimo dapat istoryahan gyud nimo sila. No? Kaya nga naman pag dili nimo istoryahan igsoon, usa ka sa naghimong kabahin ikaw ang nag-contribute nga siya nagpuyo sa kalisod, nagpuyo sa sayop nga kinabuhi, nagpuyo sa kinabuhi nga puno sa pag-antos. Kaya nga naman pag magpuyo ka sa sala, pag magpuyo ka sa sayop nga pagkinabuhi, naagi ni pag-antos. No, ingon ang Bible. Gali, ang ingon ang Bible, ang bayad sa sala kamatayon. So in short, ang sala, naginib daw tang epekto sa itong kinabuhi. Pero ikaw, kung dili nimo sila istoryahan sa tinuod, ginasugarcoat lang nimo imong preaching. So, wa kini mahimo. No? Mabot nang attend ra na sila nimo karon, kay lami imong giwali. Kung dili nimo na sila anaron sa kamatuoran, nigabot panahon nga ipadil sa Ginoo si mga dako na nga truth, no, dako na nga isos kinabuhi. Muhawa na sila. Ingin naman gianad nimo sila og lami. Gianad nimo sila og lami. No? Kay igsoon. Usahay, we do not speak the truth because of fear nga i-persecute ta. Pero kabalo mo, mangayo lang kita wisdom sa Ginoo, mangayo tag anointing sa Ginoo. Tabangan kita sa Ginoo. Ako naagyud ko'y kauban sa trabaho sa Cebu nga nahimo na pong suod nako. Nga bayot. O di na, ngalan pagkikikit. Uy. Pero every time mga tanan sila mingon jud ko. Dili man sa ingon nga mingon ko sila ha. Dili ko mingon nga may gugmaon man po ng Ginoo. Dili ko mingon. Mingon jud ko. Mingon ko, kasabot ko nimo. Dili na nimo gituyo. Pero, kung kabalo ng kastinoon niya, nagpadayon ka na, mo na sala nimo. Dili, mingon ko, dili imposible nga mausab. No, kay kami, katong nga kauban na, nga friend nako, nakatry man may mag-church ng CCF, sa Christ Commission Fellowship. Sa CCF, naayo sa kamembro dira nga transgender, nakadaog sa Super Serena. Kasi gwapa na kayo sa nay boobs, bayi na kayo sa figure. Pero nakaila sa Ginoo, nausab man gyud igsoon. No, nabalik man gyud sa siyang napay ang feminine nga action, yang istorya apa na. Pero igsoon, wala naman gyud siya nagpa-sexy, wala naman gyud siya nagdress. Kung lang taon ni mo yung dugan, medyo napay burot, kay partless consequence. Kay nagpa-trans naman siya. Pero igsoon, wala na siya nag-apil-apil og pageant, ang iyang boyfriend ibulag gano niya. So dili imposible. Pwede gyud nang mahitabo gina. Pero dapat nagay mo istorya sa kamatuoran. Speak the truth in love. Pero nganong dili mahitabo kay usahay, we neglect to speak God's truth. No? Pero praise God, gani diri sa Tanggob, di ba naatay yung mga igsuon nga sa una nagpuyo sa sayop nga practice, pero tungod kinay nakastorya sa tinuod, di ba giusam nila? Pero wala man sila pasagdiis Ginoo. Igsoon ayaw kahadlok, no? Do not be afraid to speak the truth. No? Ang hadlok igsoon, maabot ang panahon mitaw nga taga life group leader ka pero ang Ginoo mismo mingon si mo ayaw pamatian na siya. Matian no? No? Tanawa, this is what the Lord of Heaven's army says to His people. Do not listen to these prophets when they prophesy to you. Mo ni ingon sa Ginoo, Jeremiah 23:16 to 17. Ingon din ng Ginoo, ayaw mo pamino aning mga propetaha sa ding mistorya sila nimo. Kaya naman, do not listen to these prophets when they prophesy to you. Kaya naman, they fill you with futile hopes. Futile hopes, paglaom nga walay unod. No, gingnan na kanila makasabot ang Ginoo pero ang ending dili day napuyo ka sa sala. Padulong gyud na sa silot. No, ingon ang Ginoo, they are making up everything they say. Nagtumo-tumo lang na sila. They do not speak for the Lord. No? Kaya
Kaya igsoon, importante pamalandungon na ng kaugalingon. Unsa man gyud ko? Ako ba ang taga-sangyaw sa kamatuoran sa Ginoo? Or basin taga-sangyaw ko sa bakak sa kaaway? They neglect to speak the truth. Yung Ginoo, they do not speak for the Lord. They keep saying to those who despise my word, don't worry. The Lord says you will have peace. Kaingon ang Ginoo, kaning mga propeta, sige lag, despise, sige lag salikway sa kong pulong, ginaingnan lang mo, ay kabalaka, kay ang Ginoo, maghatag ninyo kalinaw. Pero ang ending di ay kalaglagan. No, kaya mo na ikaduha, mark of an unfaithful shepherd, gineglect niya ang pagstorya sa kamaturan. And nganong gineglect niya, nganong gisalikway niya ang pagstorya sinood, nganong wala niya gistorya ang kamaturan. Kay number 3, mao ni ang rason igsoon. Next slide. Wala siya nag-spend og quality time with God. No, Jeremiah 23 verse 18, unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Verse 18 ingon ang Ginoo, ingon, kay kinsa ba kanila ang mibarog sa tambag sa Ginoo aron sa pagsabot og sa pagpamati sa iyong pulong? Basahon ako sa New Living Translation. Ingon diri ang pulong sa Ginoo igsoon. Sorry. Jeremiah 23 verse 18. Have any of these prophets been in the Lord's presence to hear what He is really saying? Ingon si Jeremiah, kaning mga tawanan nga nagpakaurin ingnon nga tagapag-istorya sa Ginoo. Na bagyo ni adto bagyo di sila sa presensya sa Ginoo aron nga mamati kung sa istorya sa Ginoo. Kani siya ka share siya sa iyang live group nagdibo bagyo ni. Di ba? Kaya usahay, wala tayo ka-istorya sa uban, kaya nga wa taga-tuon sa pulong sa Ginoo. Wala ta nag-spend o quality time sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, has even one of them cared enough to listen? Namati ba ni siya nako? No, sa panahon ba nga nagdibo, nagtuon magyud sa pulong sa Ginoo or basin just for compliance karon inig-check nako ikapakita. No? Wala siya kaning mga kaning mga prophet nga giingon ni Jeremiah, no? Prophet lang ni sila by title, pero wala gyud ni sila nag-spend og quality time diha sa Ginoo. Kaya importante igsoon yung devotion nato, dili lang na para sulbad sa atong pag-agian nga pagsulayan ng adlaw. Kaya nang atong devotion, it's a preparation nga if ever na imo abot nga tao nga nagkinahanglan sa maturan sa Ginoo nakaikasturya. No? Kanang imong devotion, preparation na sa Ginoo nga pag naay tao nga o nawad-an na paglaom nakaikasturya nga kamaturan kay nga naman naggahin magkagpanahon sa Ginoo, nagpaabot ka sa mensahe sa Ginoo, namati gyud ka sa mensahe sa Ginoo. Pero kung wala nimo na buhata igsoon, ibulaag yun ang mga tao nga gisalig sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. No? Kaya in conclusion, mananata kaya hapit na. Igsoon, siguro kani nga pulong grabe ka dulot, no? Pero kani sa reminder ni sa Ginoo sa tuwa. No? Kita nga mga nakadungog sa mensahe sa kaluwasan, lingi imong tapan, no? Kita sa una wala man tadi as Ginoo. Pero sa ding naatas Ginoo, nakailad na tas Ginoo, nakadungog tas mensahe sa kaluwasan o kamaturan, kita ang gitahasan sa Ginoo sa responsibilidad nga moatiman sa mga tawo nga wala pa sa Ginoo. Kaya atong buhaton maging good example ta, godly example. No, estudyante, set a godly example. Mga ginikanan, set a godly example. Mga nanarbaho, set a godly example. No? Dayon ayaw kahadlok to speak the truth. Ayaw kahadlok pagstorya sa kamanturan. Ayaw kahadlok nga mo istorya sa unsay tinuod. Kay yes, painful man na inigdawat tiya, pero mo remind to siya uban sa tabang sa Holy Spirit mo to hinungdan nga makaalimadmad siya. And labos tanan, let's padayon tang maggahin og panahon sa Ginoo kada adlaw. Ayaw i-neglect ang imong devotion kay mo na preparation sa Ginoo igsoon. Tanawa sa ingon sa pulong sa Ginoo, pinakalas nga verse nga akong basahon igsoon, Matthew 5 verse 14 to 16. Ingon ang pulong sa Ginoo, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. No, lingi imong tapan, ingnak kahayag ka sa kalibutan. No?
Ingon si Jesus, ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud matago. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan kun dili sa ibabaw sa tungtunganan ug kini muiwag kanilang tanan nga naa sa sulod sa balay. Busa, ingon si Jesus, tanawa, ikaw daw ang kahayag. Ikaw ang muiwag sa mga naa sa dulom. Ikaw ang muhatag o kahayag sa mga nagpuyo sa kangit-ngit. Sa mga tao nga walay paglaom. Sa mga tao nga ang kinabuhi, mura na lang og gapno, mura na lang og kanang buntong or kahoy sa suba. Nga kung asa anuron dito sa paingon, ikaw ang kahayag. Amen. Busa, ingon si Jesus, busa, pasigaa ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayigon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Pasigaa ang imong kahayag, dili ang imong mata. Amen? Praise God. Yeah, manindog ta maigsoon. I hope kani nga mensahe mo remind ni nato inig mo pauli ta. No maigsoon, dako tag responsibility. No, wala tay uban nato dili ta mga graduhan. Wala tay mga dakong achievements kinabuhi, pero naay dakong katuyuan ng imong kinabuhi. Ikaw ang gitahasan sa Ginoo mga maghihimong light. Kaya mahimo nimo na igsoon uban sa tabang sa Ginoo nga mag-set kag good example no sa trabaho, sa inyong panimalay, istorya ang kamatuuran, ayo kahadlok ta ubanan ka sa Ginoo. Lastly, pandayon nga mag-spend tag time in the presence of God. Let's pray, let's bow down our heads. Father God, salamat Lord sa imong mensahe karong gabi una Lord. Salamat sa imong gitudlo kanamo Ginoo. Lord God, pasaylo ami sa mga panahon nga wala mi nahimong mayong ehemplo sa gawas. Lord, wala na mo gipakita ang Dios nung ehemplo. Panahon sa mga kalison mi, Lord, imbes nga ipakita na mo among pagsalig nga nimo, usahay mas nitigbabaw ang kabalaka. Lord, imbes ipakita na mo ang imong gugma sa panahon Ginoo nga isalikway mi, pero Lord, usahay mas nitigbabaw ang among garbo. But God, let this message, Father God, be a reminder into each one of us, Lord. Nga bisan asa mang dapit Ginoo, Lord, amang pasigaon yung kahayag, Lord God, nga imong gihatag kanamo aron nga makita nila ang imong dagway pinaagis sa mga kinabuhi og dayigon kanila Ginoo. Og aron Ginoo, daghan pag yun ang maluwas, Lord God, maluwas sa silot sa impyerno, og Lord, maluwas sa kalisod tungod sa buhat sa kaaway, Father God. Lord, ibubo imong gahom sa mong kinabuhi. Ibubo, Lord, ang imong dihog. Salamat o Dios, imo tanan dungog, himaya ug pasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus ang tanan moingon og amen. Praise God, praise the Lord. Atong palakpakan ng Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Pagkahait gid sa pulong sa Ginoo igsoon no, apan salamat kay na-remind gid ta atong mga pulong. So ani ta karon sa atong mga pag-ampo, mag-usa lang ang matag pamilya din katong mga by family diri pwede ra pud mag-usa. Then atong pangutanon ang matag prayer request sa matag usa. Apil po nato atong mga kuan sa atong pamilya, atong mga relatives sa pag-ampo. Sige atong pangutanon ang prayer request sab nila. Kasi na doon na sila prayer request. Then sugdan din nato sa mga pag-ampo igsoon.
Jesus name. Amen. So karon no mana karon aton ta sa atong divided na mga prayers igsoon. Diri na lang sa diri sa pamilya Dimalig ang iampo ang JIL Tanggub. Then sa pamilya Balasta ang iampo kay family ni Brother Eddie. Then ang pamilya Kambonga ang iampo kay Miss Ok. Ang iampo na to sa Misamis Occidental dahil tuod no ka iapil na to ang karong umaabot nga eleksyon nga ang mga tao sab diri sa Misamis Occidental bisan tuod sila nanawat nang dawat atong mga gipanghatag apan ang kasing-kasing magpabilin gapon nga matinud-anon sa Ginoo igsoon di nato na ikalimod igsoon. So karon iampo po nato nga ang kalinaw naa sa then ang pamilya ang diri sa ilang brother Joshua ka ang Israel. Ang po na tong magpabilin nga matinud-anon ang mga katawhan dito nga unang gipili sa Ginoo no. Then ang ila ka inyo a pastor kay pamilya ni Brother Eddie. Then ang life group pamilya ni Brother Eddie, then ang sa usbon ako no ang inyo kay JIL Tanggub ang atong iampo kay atong uban ang atong pastor uban sa mga leaders and worker nga daghan pang i-raise up nga leaders diri sa JIL Tanggub. And then sa sa worldwide wala pa sa inyo kanang Paredes og ang ila Ate Dina uban lang mote ang worldwide atong iampo ang mga pastor, mga leaders usab din iampo nato nga daghan pa nga mga churches ang matukod sa tibuok kalibutan. And then ang sa inyo wala pa. Unsa tong wala pa nako makuan ha? Ang life group na. So wala. Pwede sa inyo Gilian ang life group atong iampo ang matag life group. Labi na diri sa JIL Tanggub nga daghan pa mga ablihan nga life group. Then sige, sa matag life group at nang iampo ang tanan nga life group gikan sa diguan bisan asa nga dapit basta ngalan nga life group apil ang leaders, apil ang assistant nga mamuhat jud ang atong Ginoo. Sige, dunganon to sa pag-ampo igsoon. Yes, hallelujah Lord, paday na mong iisa Ginoong Hesus ang among mga pag-ampo diha kanimo Father God, we pray o Lord nga Lord sa among matag group ikaw gid ang Dios Ginoo magpasidungog sa among matag pag-ampo Ginoong Hesus nga Lord diha sa imong trono Ginoo pasidunggan nimo ang among mga pag-ampo Father God. Ug we pray o Lord nga ikaw gid ang Dios Ginoo nga mamuhat Father God, ikaw ang Ginoong nga mag-uban Father God nga Lord sa nasod Ginoo sa Israel padayon ka Ginoo nga mga muhat Father God nga Lord sa mga katawhan dito Ginoo magpabilin gyud diha nga matinud-anon Father God nga even pa man Lord sa Pilipinas Ginoo
Ginoo akong mga pag-ampo Lord nga ang kalinaw Ginoo padayon nga masinati diri sa among nasod Father God ikaw maga-bless Father God labi na Ginoo sa mga kadagkuan Ginoo padayon nimo lamdagan Ginoo ang ilang hunahuna Ginoo kasing-kasing nga makabaton jud sila kahadlok diha kanimo mga even from Lord sa worldwide Father God nga padayon ikaw ang Dios Ginoo nga mamuhat Father God sa mga pastor Ginoo padayon nimo dihugan Father God padayon nimo padayon nimo Ginoo nga ipakita kanila Ginoo ang imong mga kabubuton Ginoo nga ipatuman Ginoo sa tibok kalibutan Father God nga even from Lord sa Misamis Occidental padayon namong isa diha kanimo Father God nga Lord ang kalinaw diri Ginoo sa among probinsya padayon namong masinati Father God we pray nga Lord ikaw gud ang Dios Ginoo maghatag Ginoo Pangulo Ginoo nga ang kasing-kasing Ginoo diha lamang kanimo Father God damangi Ginoo ang mga katawhan diri Father God nga Lord ang pilion Father God katugid Ginoo nga maayo Father God nga Lord ang kahadlok diha kanimo Ginoo magpabilin Lord good Lord ug salamat kay Father God sa imong kamay even pa man sa pamilya ni Father Eddie padayon ka Ginoo magtabon sa imong hamili nga dugo Father God padayon nimong gamiton kining pamilya Ginoo nga daghan pa Ginoo mga katawhan nga makabaton diha kahadlok kanimo Father God makabaton Ginoo og maayong relasyon makabaton Ginoo og paghigugma nga maila gyud Ginoo masinati ang imong pagkamaayo Ginoo. Salamat Lord, dalaygon imong ngalan sa way katapusan in Jesus name. Amen and amen. So karon mga igsoon dunganon nato sa pagampo ang atong activities in OP, post encounter ingon man ang SOM 3 nga magpabilin nga ug kinsa man tong naapil atong mga sa encounter nga sila padayon gud sila nga magtinguha nga mulalong pag yun ang ilang relasyon sa Ginoo magpabilin gud sila nga magtinguha nga magpagamit sa Ginoo mga igsoon sige dunganon to sa pagampo yes hallelujah Lord padayon namong isa diha kanimo Ginoong Hesus ang among mga activities diri sa JL Tango Father God even sa NOP Father God we pray oh Lord nga dili lamang mga workers Ginoo ang moapil aning ministry Father God nga even pa man Lord katong mga miyembro Father God nga aron Ginoo nga sila Ginoo aduna gyud kasing-kasing Ginoo nga moampo diha kanimo Father God dunay kasing-kasing Ginoo nga Lord mga lagad diha kanimo nga event pa man Lord sa post encounter sa SOM 3 nga ikaw ang Dios Ginoo magauban kanamo Father God tabangi mi Ginoo nga Lord ang unsa man imong kabubuton nga ipabuhat namo Father God kini Ginoo nga maong ministry kini Ginoo nga maong buluhaton migig mahimong tulay Ginoo aron kami Ginoo makasinati gud Ginoo mga makasinati ug mahibalo ug masayod gud Ginoo sa imong kabubuton sa among matag kinabuhi Ginoo Hesus ak mapagampo nga ang kainit Ginoo nga imong gitisok sa ilang matag kasing-kasing padayon gud imong padilaabon Ginoo padayon nimo sila nga tahagan Ginoo kadasig nga Lord magtinguha diha kanimo Ginoo sa pagduol Ginoo pinaagi aning mga activities o God og Lord wala mi lamay sa ligan wala mi laing Ginoo nga pangayuan og tabang kundi ikaw lamang o Dios o salamat kay Lord in Jesus name Amen. Then, ang atong pagpanimbahon, usahon usab nato sa pag-ampo mga igsoon, even kato nga sa JL Clarin, apili po nato sa pag-ampo nga sa atong sa inyo usab mga pagpanimbahon, usahon nato sa pag-ampo nga dunay gyud victorious nga pagabuhaton ang Ginoo nga ato pong iampo nga maayong panahon. Duna na po'y bag-o nga duna na po tay bag-o nga masinati nga bilagro sa Ginoo panahon sa atong pagpanimbahon doon na po'y bag-o nga maayo nga mensahe ang Ginoo sa ato. Sige dunganon ta sa pagampo. Yes, hallelujah Lord. Paday namong isa diha kanimo Ginoong pagpanibahon karong umaabot nga Domingo Father God. Lord una sa tanan Ginoo wala gyud mi mahimo Ginoo kung wala ka sa Lord angay migtabang diha kanimo nangay migkusog Father God nga Lord sa among pagpanimbahon Ginoo ikaw gyud magauban kanamo Father God og even pa man Lord sa pagpaingon namo diri among mapagampo nga Lord ang mga tawo Ginoo ang among gina-invite ang mga tawo Ginoo nga among ang gusto madala diri Father God amo gyud madala pinagi sa imong tabang Ginoong Hesus og Lord we pray nga ikaw ang Dios nga Ginoo mamamuhat Father God nga even pa man sa magdala sa imong pulong Ginoo akong mapag-ampo nga imong kusaran siya sa imong balang espiritu Father God nga Lord unsa man imong mga pulong nga buot mong ipaabot kanamo siya Ginoo imo gyud gamiton mightily Father God nga Lord iyang baba Ginoo imo gyud Ginoong himuon Ginoo nga baba Ginoo para maabot kanamo ang Ginoo ang imong mga pulong Ginoo nga kami Ginoong Hesus tagi pon mig kasing-kasing Ginoo nga tambok Ginoo nga
andam Ginoo mo dawat sa imong mga pulong, among dalunggan Ginoo. Tabangi mi Ginoo nga Lord, dili gyud namo og Ginoo nga malabayng kawa nga among madungog nga mga pulong Ginoo karong maabot nga dumig overflow. O Lord nga ikaw gyud ang Dios Ginoo nga mamuhat Father God imong presensya imong balang espiritu nga gikan sa first service hantod sa paingon sa second service Father God padayon gyud namo Ginoo mabata imong presence o God. Og salamat kay Lord sa mga bag-o na usab nga milagro, sa bag-o na usab Ginoong pagabuhaton Ginoo kaarong umaabot nga Domingo. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord. Salamat Ginoo in Jesus name. Amen. So ato daing dunganon sa pag-ampo usab labay mga prayer request sa uban. Pondok family katulang. Atong dunganon sa pag-ampo ang ikaw pod. Diri lang nga side ang unsay imo Ate Beng. Iluna Jane Cortez. Iluna Jane Go. Tagaan pagtaas kang kinabuhi sa Ginoo. O sa man? Ang pas healing? Healing lang, healing. O sige. Diri nga side, kanang apil mo, kanang pastor, diri nga side kay si Iluna Jane Go. Ang Iluna Jane Go Cortez. Pas healing sa iya. Iluna Jane Go. Pas healing. Then diri pod nga side, atong dunganon sa pag-ampo si Bella J. Pundok og si J. Brel Pundok. Pas healing pod sa ilaha. Ay doon na sila iluas ba to? Na sila kanang ginabati nga kanang mananurok ba sa iyang lingag-ngag sa lapalapa. Ngayon ana og katong burag virus na siya. Dunganon to sa pag-ampo igsoon. Yes, hallelujah Lord, paday na mong isa diha kanimo Ginoo si Iluna Jane Go, ingon man Lord si Bella J Pondok Father God, si J Bril Pondok Father God nga ikaw gud ang Dios Ginoo maghatag kanyang kaayuhan, kanilang kaayuhan Father God. Lord, Apong kampo Ginoo nga gikan Ginoo sa ulo paingon sa lapalapa ikaw gyud ang Dios magahugas sa imong hamili nga dugo sa ilang kinabuhi Father God nga Lord unsa man kanang mga balatian Ginoo nga ilang ginabati pinaagi sa imong dugo nga naula sa cross Ginoo sila makabaton jud kaayuhan Father God og Lord we pray o Lord nga unsa man ang tanang panginahanglanon ikaw gyud ang Dios Ginoo magatagbo Father God nga Lord unsa man mga tambal nga gipang-inom Father God ang imo jud Ginoo nga dihugan nga kini Ginoo mahimog yung instrumento usab Ginoo nga sila magkaroon pug kaayuhan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong kaluoy, salamat sa imong gugma, salamat Ginoo sa dugo nga naula sa cross nga sila Ginoo makabaton jud kaayuhan Ginoo. Diha kanimo Lord wala imposible, diha kanimo Ginoo wala gyud lisod Father God. Salamat kay Lord, salamat Lord in Jesus name. In Jesus name. Amen and amen. So manindog ta mga igsoon atong pasalamatan ang atong Ginoo. Yes Lord, salamat Ginoo sa imong kamaayo Lord. Salamat Ginoo sa imong pagkagamhanan. Dalaygon imong ngalan o Dios sa way katapusan. Amen. Praise God. So, before tamoli, malingkod sa tagadjot para sa pipilang announcement. Unang-una po, padayon na ito ang Night of Power every Friday. No? So, kita-kits po sa sunod Friday para po sa ato ang pag-ampo na po. Prayer meeting nato. So, alas 7 sa gabi. Sunod nga announcement, karon pong Sunday, natay duha ka services. So, even those who are watching online, kung dool mo diri sa Tanggob City, sa Miss Ok, Misamis Occidental, naatay 7:30 a.m. nga service o 10 a.m. nga service. So we would like to invite you and announce po nato, no? Invite po nato itong mga mahal sa kinabuhi para po sila po ay makadawat sa atong nadawat gikan sa Lord. Susunod nga announcement, Basic Bible Seminar still on hold. Ato pong i-focus kay next slide, natay announcement para sa life development training. Atong pong post-encounter para sa tanan nga nag-promise sa Ginoo. Magsugod po kini sa May 11. No, May 11. So pagkaugma May 12.
unsa ni? Sa tawag gani kanang eleksyon, no? Eleksyon na sa May 12, di ay tol. So, and then ang ato pong School of Ministry 3 napo ko'y announce. Wala sa tay klase karon Domingo, grabe no, taas kay tagtuan. Ngano man pastor, ngano kaya na pastor? Sa tinuod lang mga igsuon, tuniaging adlaw nag-meeting po mi ni Brother Eddie og sa Sibak. Ang ilag yung gihangyo po nga last hunat na manggod nato para sa election. Then wala na dayon. Sunod na po nga 3 years. So atong buhaton po diri sa Tanggob unta maghugpong ta no kundi man gani ka-available ana pero ako mo ang yun nga sa inyong makaya ato pong i-campaign po ang ato ang very own Sibak. Ako gyuning isog nga i-preach kay nga naman, atong prayer gusto magyutag mga righteous governance, di ba? Wala man gyud nagtingwa nato nga especially kaya naman tay Ginoo, no? Gusto nato nga tanan kwarta sa tibok Pilipinas magamit unta sa sakto nga paggamit. Di ba? Karon gipamatodan ni Mayor Bico o da bilisen nila. Gusto na patasan ang tax, pwede mo naman day way kurakot, di makasave pag 1 billion kada tuig. O, di ba? So, karon pumurag na ulaw pa para nila kay gusto sa patasan ng tax kay gamay na daw kwarta pero giro trapo day nila pangurakot. Di ba? Kana mo'y tinuod. Gano man. Kay makita man yun. Di ba? Makita man. Gihurot nila panghatag sa tao ang kwarta. Wala sa kabalo. Ang epekto sa ekonomiya, nagmahal ang panaliton. Kaya nanaghan ang kwarta, nagkagamay ang value sa atong kwarta. Muna'y tinuod. Nga bantay bata, diba? So kaya po atong prayer ang Sibak po atog yung suportaran. No, ako po grabe na mura po kog nakuha na akong kalagot ni Brother Eddie ba ano man. Sa wala i-share na to ni ato no. Sa Congress di ay si Brother Eddie nag-lead siya nga maghugpong ang mga congressman nga kana bang dili bitaw pro admin, dili pod anti admin, dili pro Marcos, dili pod anti Marcos. Walay affiliation sa kinsa nga government leader. Ang iyan ang gibuhat nga grupo Conscience Black nga mahimong konsensya sa nasod. Kanaon ta mga congressman maghuna-una para sa kaayuhan sa nasod ba. Unang meeting daghan nag-appeal. Abalo mo sa inetabo, sunod meeting isa na lang ning appeal. Naunsa naman day niya itong mga congressman gibang pili. Di day ganahan sila magbuhat og tama para po sa itong mga sa katawhan. Di po ba kaya po akong heart, grabe no? Kaya this coming Sunday, mag-set po ta ng campaign. I-campaign po nato. Actually, kabalo sila, Brother Eddie, sa naitabo diri sa Miss Okay. Ako manggi gistorya. Ana siya suko kay siya kay kinsa man ang maghari-hari kay di kita gananana. Nga dapat ang suportaran ang atong konstitusyon. No, diha dapat ang tanang Pinoy na ay katungod. Ug nana dito kaya sa nahitabo atong manggidulog niya. Ako lang po i-share ni. Naman po tay nakita atong SMNI nga news. Kato po ako tong gidulog ni Brother Eddie aw sa Sibak ug sa kay Senator. And then hopefully pray nato nga by after the election naagi may tabo nga paglantaw ani nahitabo sa atong probinsya. Kay dili na jud makatarungan. Ang kwarta sa katawhan para ra sa mga pinili. No, para ra sa pipila ba. Niya para bigyan dapat na sa tanan. Di po ba? Agree ba tana? I hope di ta mo agree anang daotang mga hinimo. Kay di gyud I hope walay JL people nga musuporta sa daotan. Daotang buhat wala ko nag-ingon og tao ha. Daotan nga practice. Di po nato natugutan nga muna'y suportahan nato. Kaya Kuya Jade, para po ma-ignite ang atong passion for Angel Manggod, duha manggod ta, for God and country, para sa Diyos at bayan. So, pakita na ito yung announcement, Kuya, as encouragement po para sa atong pag-support sa Sibak Party List. Praise God. Kung hindi ko ito sasabihin, magkakasala ko sa Diyos at magkakasala ko sa bawat isa sa inyo at sa sambayan ng Pilipino. The Holy Spirit spoke to my heart. Kung hindi mapipigil ang lumalala na political crisis that will lead to constitutional crisis, this will lead our nation to utter destruction.
Bawat boses ng Pilipino may bilang. Siguraduhin ang boses natin ay napakikinggan. Bilang Kristiyano, iparinig natin ang boses ng Pilipinong makadiyos at makabansa. Suportahan natin ang party list ng prinsipyo ay katulad ng ating paniniwala sa patuloy na paglaban para sa kaunlaran at paglago ng ating bayan. Sumama at dumalo sa laban tungo sa isang Pilipinas na walang korupsyon, isang bayang kinalulugdan ng Panginoon. Sa paglaban sa kurakot na nagpapahirap, Sibak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back Sibak! Tandaan, isa lang ang ibinuboto sa party list. Sa likod ng balota, iboto ang number 93. I-follow ang aming social media. Sibak Party List. Praise God, no? So, wagi kaulaw, 223 kabalaod ang napasa sa atong Sibak. Kaya po, hopefully, no? Bisan nun sa manang pressure sa uban, bahala mo diha. Sa Ginoo ra gyud ta mahadlok kay ang Ginoo ray makalaglag sa kalag ug sa lawas. Ang tao makalaglag ra na sa lawas pero ang Ginoo duha. Kaya po hopefully mag-arise yung passion sa tong art. No, di bitaw na sa kabalo unsay imong gibuhat diya sa machine. So, yun po. Yun lang po. So, duha nga announcement karong Sunday po naapoy campaign human paniud to. And then karon pong May 8 na May 8 ba ng Sabado? May 10, no? May 10 natay last nga nationwide nga campaign sa Sibak. So Sabado na siya katong available. Amo mong i-invite and ang atong mga shirts no ato na lang laban pod para ana. So Sabado man na boards magimo lang tag arrangement ana para sa atong practice. So sunod nga announcement kuya. Aspasan na nato no kay murag na dalahig na po na mga kasing-kasing diri, no? So, ugma, ang ato pong morning prayer. So, kita-kits po ta, alas 4:30 sa buntag. Sunod kaya, Jade? Life groups pa dayon, and next, wala na po. So, manindog ta, tuyuli ang tanandungog yung magpasalamat sa atong buhay nga Diyos. Atong itaas atong mga kamot. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your arms. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your arms. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. I'm forever young. Sige, mag-pray ta. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat kay Lord na nahuman na mong NOP karon, O God. Lord, sa nag-share sa imong pulong, O God, Lord, na si God Joshua, O God, ikaw kanunay mag-protect niya, Lord, ikaw kanunay hatag niya knowledge kanunay, O God, Lord, katong mga pulong nga, O God, Lord, na matong ma-apply sa mong tagsa-tagsang kasing-kasing, O God, and Lord, sa pagpanguli na mo, Lord, ikaw kanunay mag-protect, Lord, na makaabot mi sa mong balay, Lord, na safe and sound, O God. In Jesus' mighty name I pray, Amen.